Alright! Good afternoon Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may station sa katagalan makabayan, akalang mga paninira, aba totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat bagabayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 67 na mga comments. Nandiyan po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 51 na mga comments, Shane Sibal. Meron siyang 47 na mga comments. Nandiyan po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 37 na mga comments. And Bina Dikwaten, meron siyang 31 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Maria Luz Lagunsad, Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Dar, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Marieta Ginilaso, nabigay sa atin ng 5 pounds. And also thank you so much kay Lucita Yang, nabigay sa atin ng $5. Thank you kay Alex Fermen, nabigay sa atin ng $2. Nandiyan rin po si Jose Kasupang, nabigay sa atin ng 5 pounds. And thank you so much kay Marilyn De Los Santos, nabigay sa atin ng $20. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Rose B. Lenda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Nandiyan rin po si Moonflower, Joselisa Moises. I-greet natin si Florifigo Mapak, Jaswan Mimiano. Nandiyan rin po si Jen Rabara from UK, Zaida Taha from Riyadh, Nonoy Floren Hills from Mandawi City of Cebu. I-greet natin si Gloria Kobayashi from Japan, Jenna G. M. Sarino, Noel Narcida. Nandiyan rin po si Gina Guevara, Benji Sumailo. And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! I-greet natin ng happy second birthday si John Lian Magalyon sa kanyang 9th birthday. Diyan po si Johan Magalyon makabayan. And also i-greet natin ang kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino. Sila po si Derek William and Derek Erwina Argelies. Okay, so kumusta ang kalbagabayan? How are you today? So, today makakabayan ko, nandito po si Ivan sa Barugo, Leyte. Yes, nandito po since yesterday o last night nga pala makakabayan, since last night. Kasi nga, alam nyo, pasensya nga pala no, na natagalan po sa pag-live si Ivan, ay hindi naman talaga live. Ito po ay pre-recorded makakabayan. At saka, before tayo mag-proceed, gusto ko lang po explain sa inyo kung saan ko kinuha yung ating top 5 commenters. Doon po sa ating last na content makabayan, yung merong ganito po na, na format,
So doon ko po kinuha. Hindi ko kinuha doon sa aking live, doon po sa Malacanang mga kabayan. Yes, you heard it right. Sa mga hindi po nakakalam, nag-live po si Sir Ivan during po sa event na nandun po sa Malacanang si Sir Ivan. Yes, nag-live po tayo doon. At saka, isi-share rin po natin na yun po daw isa sa dahilan kung bakit nag-grant, kung bakit daw merong nasaktan mga kabayan ko na mga vlogger na hindi po daw inimbitahan at hindi po nakapunta doon sa Malacanang. Sa makabayan sa event po doon kay PBM, saka kay Felisa, at saka ang ganda talaga doon eh. Talagang overwhelming po si Sir Ivan. Talagang happy si Sir Ivan na nakapunta doon si Sir Ivan sa Malacanang makabayan. Okay, so pag-usapan natin yan mamaya. So doon ko po yung kinuha ang ating top 5 commenters. Bakit? Kasi mahirap kasi i-combine, i-collect lahat makabayan yung mga comment ninyo kapag live. Wala kasing system, wala kasing applications na pwede natin magamit na mag-collect po ng data at regarding po dito sa ginagawa natin na top 5 commenters makabayan. So yan ang po ay galing sa mga pre-recorded po natin na mga vlogs. Okay, so gets na ba? And also, doon rin po sa mga nabigay sa atin ng super thanks during po sa live makabayan. Thank you so much. Okay? So, talagang happy po si Ivan, honestly, na tayo po nakapunta doon sa Malacanang. But before that, pasensya talaga na na-late po at saka natagalan po si Ivan na gumawa po ng content kasi nga si Ivan ay nagbiyahe pa po tayo makabayan. So, from Manila, diretso tayo doon sa Cebu City. From Cebu City, diretso po doon sa Ormoc City. And after Ormoc City, papunta na po directly, diretso na po dito sa Barogo, Leyte makabayan. Pero hindi po taga rito si Ivan. Ang papa po ng aking asawa makabayan, yun po ay taga rito. So siya po ay nag-celebrate ng kanyang birthday ngayong araw. Again, happy birthday nga pala no. Happy birthday po kay Papa Buyax. Siya po yung papa ng aking asawa makabayan. So kaya nga nandito kami para po mag-celebrate sa kanyang birthday. Since last night, nag-celebrate na po ng birthday ang kanyang papa. Kaya nga kung napapansin ninyo, medyo paus si Ivan. May sipon pa, paus na. Kasi nga kumanta si Ivan kahapon, nag-video kami. At saka ang sarap pa ng tuba makabayan. Totoo lang, ang sarap po ng tuba dito sa Barogo, Leyte. Tas sa sarap pa yan kapag meron pong sumsuman makabayan na yung Warainon style po na kinilaw. Kapag matikman nyo yan po, yung Warainon style po ng kinilaw, mawala ang inyong mga diets. Totoo yan. So, until bukas po tayo dito sa Barogo makabayan. Kung sino man yung ating mga viewers, mga followers dito na gusto pong ma-meet si Sir Ivan, well, libre ho tayo. Anytime for today only. Until tonight makabayan. So, medyo nakalungkot ng konti kasi nga ulan-ulan nga dito sa Leyte. Meron kasing LPA makabayan, low pressure area, pero ito po ipapunta daw doon directly sa Davao area makabayan. So, dito pa lang po sa Leyte, LPA pa lang po. So, sana hindi po magiging ganap ito na bagyo. Para po magiging happy po ang mga kababayan natin, ang mga Pilipino na mag-celebrate po ng Christmas party makabayan. Okay? So anyways, ang dami pong naghintay sa atin ng mga DDS. Ang dami pong naghintay sa atin po ng mga viewers na kung saan ang dami na po nating na-receive po ng mga comment na saan na doon si Ivan. Kasi marami daw nagpapakalat po ng mga fake news makabayan. So unang-una, gusto ko lang muna po i-share sa inyo yung nakuha ko doon. Na-receive ko doon na gift makabayan. Ito pong souvenir na to. Ang ganda talaga eh. Talagang ang ganda po na pagkapak makabayan. Meron pang sale po sa Pilipinas, sa Malacanang. At saka maganda rin po pagka-ribbon makabayan. Yung pagka-sintas dito. Sintas kasi yan sa amin eh. Yung paggawa po ng ribbon makabayan. Kaya hindi ko lang to binuksan. Yes, hindi po ito binuksan po ni Sir Ivan. Bakit? Kasi gusto ko itong i-treasure makabayan kung ano mang forma yung ibigay sa akin na isang gift makabayan. Kasi nga talagang may value yan eh. 'Di ba? May value yan makabayan kasi once in a lifetime lang kasi yan, once po sa ating buhay na tayo po mabigyan po ng pribilehiyo na makapasok po sa Malacanang at ma-meet po ang tao
na ating pong sinusuporta mga kabayan. Namamit po ang ating presidenteng si PBBM, kasama po si Efelisa, nakamayan natin, at saka yun po ay once in a lifetime po kay Sir Ivan. Kasi tayo po ay naimbitahan mga kabayan, di ba? So kung ano mang forma po ng gift po na binigay sa atin, galing po sa Malacanang, galing po kay PBBM. Again, thank you so much po kay PBBM. And thank you so much also sa taga Malacanang na tayo po ay naimbitahan mga kabayan. Yan po sa pamamagitan po ni Ma'am Zen Danga. Siya po ang naglista kay Sir Ivan. 'Di ba? So, 'di ba, marami pong nag-grant daw ngayon mga kabayan. Dismayado, medyo hindi nila nagustuhan, hindi daw sila nakapunta doon sa Malacanang, hindi daw sila nalista makabayan. Pero according kasi sa mga kakilala rin po natin ng mga vlogger na nandun po sa Malacanang makabayan, na meron rin po siyempre access sa taga PCO, may access po sa Malacanang, may contact sila doon, na dapat daw magpalista month before po sa event makabayan. Kasi napaka-stricto po ng Malacanang. Dapat magpalista na daw. Kasi grupo-grupo kasi ang makabayan. So, nabilang po ako dito po sa grupo ni Sindanga. So, siya po ang naglista sa aking makabayan. At saka, grupo po nila ni Mami Ping, may grupo si Mami Ping, mayroon pong grupo sila makabayan, sa grupo na ni Rover. At saka, mayroon pong grupo sila si Joshua Corpus. Diba, nakita rin po natin sila si Kakofe. Marami pong mga vlogger doon na mga sikat makabayan na kung saan talaga pong happy si Sir Ivan kasi nga, noon, pinapanood ko lang po sila makabayan. Pero, at least dahil po sa inyo, dahil po nakilala si Sir Ivan, dahil po sa ating mga viewers, dahil po sa ating mga followers, and thank you so much po. Dahil po sa inyo, nakilala po si Sir Ivan at na-meet ko po yung mga vlogger na gusto ko nang mamit noon pa makabayan. So dahil po yan sa inyo makabayan, thank you so much. So marami pong natanong sa atin. Doon po sa ating live, doon po sa Malacanang, di ba, hinanap nila si Mike Cervera, hinahanap nila si Mima Alicia, si Takero, si Jake Magnus, at saka ito pong si Chris Olo makabayan. So, di ba sabi ko na hindi ko alam kasi hindi ko talaga po nakita makabayan. Hindi ko sila nakita doon. And honestly, actually, makabayan ko, gusto ko rin po silang mamit. Totoo lang. Hinanap ko sila kasi nga gusto ko rin po silang mamit, gusto ko rin po silang gusto ko makapag-picture sa kanilang makabayan kasi nga siyempre minsan-minsan lang po na makikita-kita yung mga vloggers na sumusuporta po kay PBBM. At grupo rin po na Max Cervera, gusto ko rin po silang mamit makabayan. So, doon ko lang po nalaman na si Chris Olo ay ganun nga, medyo dismayado makabayan. Dismayado siya kasi nga hindi siya nakapunta doon sa Malacanang na hindi niya na-meet po yung politiko, yung presidenteng sinusuportan niya makabayan. So, di ba nakita ko natin sa vlog niya. So, yun ang po ang alam ni Sir Ivan. Kaya hindi ako nasilata tungkol doon. Pero meron kasing lumabas po na screenshot makabayan, kumalat ho yan na kung bakit daw uminit yung issue tungkol doon sa Malacanang dahil daw sa akin at kay Go Philippines. Bakit kaya Sir Ivan? Dahil daw, ito yung nakita ko sa comment makabayan, dahil ako daw yung unang nag-live doon. Di ba unang nag-live si Sir Ivan doon po sa labas makabayan? Doon pa lang po kami sa gate, nag-live na po si Sir Ivan. At saka I think sumunod yata si Go Philippines. Siguro nakita po ng grupo po nila ni Mike Cervera makabayan. So doon po nila napatanto na maraming mga vlogger nagpuntahan doon. Pero alam niyo kabayan, sana lang sana sila po ay nagpalista kasi nga ang head po ng kanilang grupo ng MTTM yata sila, MTM yata yan or MTTM ba yung grupo nila na nila ni Mark Cervera. Dapat sana si Mark Cervera, siya po yung nagpalistado makabayan. Kasi according po sa information na nakita ko natin, nagpalista po yung lahat ng mga leader ng Evergroup na mga grupo po ng mga vlogger makabayan. So yun po ang alam ni Sir Ivan. Hindi po dahil kay Sir Ivan kung bakit dismayado yung ibang vlogger at saka kasalanan daw natin eh. Bakit naman kasalanan si Ivan? Siyempre, ang gusto lang naman natin po, na-meet ko lang po si PBBM, si Felisa, at saka yung mga loyalista makabayan, pati rin po yung mga vlogger na mga sikat ho na mga vlogger.
Kasi hindi naman po sikat si Sir Ivan. Mas sikat po yung mga vlogger na na-meet ko, mga kabayan. Diba? So, thank you so much, no? Una, pasalamatan rin po natin si Sir Benji, si Tito Benji Contreras, kasi tayo po'y feature doon po sa kanyang Facebook account, mga kabayan. So, thank you so much po kay Sir Benji Contreras. And also, thank you so much din po kay Balita at Kaalaman. Yes, thank you so much bro, kasi nga tayo rin po'y feature, pinost niya doon po sa kanyang Facebook account, mga kabayan. Mabait sila eh. Lahat ng mga vlogger nandun, mabait talaga eh. Tsaka kausap po, masarap pong kausap, mga kabayan. So, kung hindi nyo pa kilala, ito pong si Balita at Kaalaman, kasi hindi siya masyadong napapakita po doon sa kanyang Facebook, kabayan. Siya po si Balita at Kaalaman. Yung katabi po ni Joshua Corpus. Siyempre, si Joshua, kilala niya yan eh. Sikat na yan na vlogger eh. And also si Alvin TV, yan pong sa gilid ko, mga kabayan. Okay, so yung first, yan po si Balita at Kaalaman. Saka, siyempre, yung ibang vlogger, kilala niyo po yon. Okay? So, anyways, hanggang ngayon, mga kabayan ko, ang tira po ng mga DDS tungkol pa rin po sa PhilHealth issue, tungkol doon sa AX, tungkol doon sa AKA, pati po yung sa Porpis, mga kabayan. Diba doon sila naka-atake ngayon, doon po sila naka-focus ngayon, kasi nga, dito po sa nangyaring na kung saan, siya nga pala, good news. Good news po, dumating na sa Pilipinas si Mary Jane Biloso, mga kabayan. Yes, dumating po kanina, around 3 hours ago lang yata. 3 hours ago, nandun na po sa NAIA, lumapag na po sa NAIA si Mary Jane Biloso. Kasi dito na po siya mapapatuloy po sa kanyang, mga kabayan, sa kanyang remaining days na kung siya po ay PDL. So, dito po sa issue kay Mary Jane Biloso, kung napapansin natin, walang birada dito yung mga DDS, mga kabayan. Napansin ba natin yan? Di ba? Wala silang mga ngayon, wala silang post po kay Mary Jane kasi nga sila po ay napapahiya. Hindi nila kaya pong tirahin ang issue po kay Mary Jane Biloso, mga kabayan. Bakit si Ivan? Kasi nga yan po yung magbabounce back doon kasi kay Digong. Kasi ang nagawa po ni PBBM, mga kabayan, ang nagawa po ni PBBM, hindi kasi nagawa po ni Digong. And also, mga kabayan ko, i-credit rin po natin si Pinoy. Sa hindi po nakakaalam, si Pinoy, meron po siyang nagawa na part dito po kay Mary Jane Biloso kung bakit nag-extend po, kung bakit na-delay po yung kanyang execution, mga kabayan, dito po kay Biloso. Diba ang ginawa po na proposal ni Pinoy sa panahon niya, na ang proposal niya doon sa Indonesian government, sa authority ng Indonesia, gusto niyang gawin, ito pong si Mary Jane Biloso na state witness versus dito sa ahensya, sa agency na nagpahamak po kay Mary Jane Biloso, mga kabayan. Kasi alam mo natin, si Mary Jane Biloso, siya po ginawa po na drug courier, mga kabayan. Siya po ginawa po na drug courier ng kanyang employer. So, doon po, yun po ang plano po ni Pinoy na siya po gawin po na state witness, mga kabayan. Dito po sa panahon po ni Digong, abay gunggong talaga, hindi po ipinagtanggol ni Digong si Mary Jane Biloso, bangkos binigyan pa niya ng green signal ang Indonesia Authority at saka ang bansang Indonesia na ipapatigi itong si Mary Jane Biloso, mga kabayan. Tingnan nyo kung gaano katarantado itong si Digong. Hindi niya ipinaglaban, mga kabayan. Diba? Binigyan niya ng go signal na ibibitay na itong si Mary Jane Biloso kasi siguro sa tingin po ni Digong, mga kabayan, wala nang pag-asa. Hindi niya kasi tinignan po yung status po ng investigation po ni Mary Jane Biloso, mga kabayan. Hindi niya kasi siguro naisip na pwede pa itong maremedyohan or meron pang ibang pwedeng magawa ang gobyerno po ni Digong, mga kabayan. Pero hindi niya ginawa yan. Bakit? Tamad kasi. Diba? Nagpapasikat kasi, mga kabayan eh. At hindi kasi mahalaga ang buhay ng isang tao dito kay Digong. Hindi mahalaga, mga kabayan. Marami lang po talagang nabudol kay Digong. Marami lang po talagang nabulag dito kay Digong dahil po yun sa war on drugs si Digong. Pero hindi alam ng karamihan at marami pong nabulag sa ginawa po ni Digong. Marami kasing nadamay doon sa EJK, mga kabayan. Meron pong marami mga
mga inosenteng tao na nadamay doon sa EJK. Di ba marami? Kung marami sa tingin ninyo na mga nadali doon o mga tinigo doon ng mga drug lords, walang drug lords eh. Kasi nga, natigo doon makabayan, mga lang po, mga yung tulak, yung mga addict, sila lang po yung nadali doon. Pero wala pong drug lord makabayan. Pero mas marami po ang mga inosente. At yan kasi po ay pilit pong pinagtatakpan ng mga alipores po ni Digong, na mga vlogger nila, mga influencers nila, mga gonggong, at saka yun po yung nagpapauto, nanguuto po na makaramihan po natin pong mga Pilipino. Pero hindi na po ngayon makabayan. Kasi nga dahil po dito sa ginawa po ng mga hearing ng Quadcoms, namulat po sa katotohanan at marami po mga totoong mga nangyayari na nalaman natin dahil po sa Quadcom. Diba? So, thank you so much po sa Kongreso at saka marami po mga tao, marami po mga kababayan natin na namulat na po sa katotohanan makabayan. Okay? So, before natin pag-uusapan po yung tungkol po kay Digong Makabayan and also tungkol po kay Senator Bato de la Rosa, tungkol po kay Bongo, tungkol po kay Sal Panelo, and also tungkol po kay Senator Amy Marcos Makabayan. Pag-uusapan muna natin, syempre, yung si Mary Jane Veloso. At saka para ipakita ko rin po sa inyo Makabayan ang balita para legit, ipakita ko muna sa inyo po yung balita galing po sa mainstream media. For more details, let's watch this. Inabot ng mahigit isang dekada sa kulungan sa Indonesia si Mary Jane Veloso bago makauwi sa Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, dahil ito sa pagsisikap ng pamahalaan na makipag-usap sa Indonesian government. Iginit naman ng Philippine government na tungkulin na igalang ang mga kondisyon ng Indonesia para sa paglipat ni Veloso sa kustodiya ng Pilipinas. Sasailalim si Mary Jane bilang isang newly committed PDL sa 5 araw na quarantine sa Correctional Institution for Women. Dito gagawin ang medical observation gaya ng medical at physical examinations para matiyak na nasa maayos ang lagay ng physical at mental na kalusugan ni Veloso. Mananatili si Veloso sa Reception and Diagnostic Center nang hindi lalampas sa 60 araw. 55 araw dito ay para sa orientation, diagnostic evaluation at initial security classification. Sunod siyang ililipat sa kanyang selda batay sa magiging resolusyon ng Reception and Diagnostic Center Classification Board. Matapos ang 5 araw na quarantine na matatapos sa ika-24 ng Disyembre, papayagan na ang pamilya ni Veloso na dalawin siya. Tiniyak ng Bureau of Corrections na sa magkaiwalay na pasilidad matetitini si Veloso at kanyang umano'y illegal recruiter para matiyak na hindi sila magkikita. Ngayong mapapasailalim na ng jurisdiksyon ng Pilipinas si Mary Jane, posible nga kaya ang paggawad sa kanya ng clemency ng pamahalaan? Ayon kay Bersamin, masyado pang maaga para pag-usapan ng mga posibleng mangyari dahil prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapauwi kay Veloso sa bansa. Higit isang dekadang nakakulong sa Indonesia si Mary Jane. Naaresto siya sa Yogyakarta Airport taong 2010 dahil sa 2.6 kg ng heroin sa kanyang maleta. Hinatulan siya ng parusang kamatayan sa kaparehong taon. Pero naipagpaliban ang kanyang execution taong 2015 dahil sa ibinigay na temporary reprieve ng Indonesian government. Ano na mga DDS? Pahiya kayo ano? Nakakatawa naman. Ganyan ba si PBBM weak leader? Di ba yan po lagi yung sinasabi, weak leader daw si PBBM? Ganyan ba ang weak leader? Mas gugustuhan ko pa yung tinatawag ninyo na weak leader kasi maraming nagawa. At hindi lang po bunga nga, kundi talaga pong merong gawa. Hindi po katulad dito kay Digong na mahilig po magmura, hilig po manlait, saka puro lang nga makaabayan, madala talaga. At saka marami siyang mga inapakan po ng mga tao, pero wala po sa gawa makaabayan. At kapag sasabihin dito na mga DDS na, hoy, fake news ka, marami pong nagawa po yung mga kabinete po ni Digong. Marami pong nagawa ito si Digong. Like for example, doon daw sa Bill program daw, makaabayan ni Digong. Yes, maraming drawing lang ho yun. At saka ilan lang po mga infrastructure na nagawa doon sa Digong versus doon sa kanyang lahat po na plano. Like for example, sa 100 na plano po ng kabinete po ni Digong sa Duterte administration, only 12 lang po doon ang nagawa makaabayan.
Bakit kasi Ivan? Kasi nga puro sila nagpapasikatan doon. Puro lang kasi pasikat, paipal po ang kanyang mga kabinete makabayan. Kaya puro lang plano, puro lang drawing, puro hindi yun nagawa makabayan. At saka yung mga nagawa po ng mga infrastructure, mga proyekto po sa panahon po ni Digong, mga hindi po mga pulido makabayan. Kung napapansin natin, marami na ho ngayong nasira po ng mga proyekto po galing po sa Duterte admin makabayan. Kasi nga, hindi naman po pulido at maraming korupsyong nangyari sa panahon po ni Digong makabayan. Binulsa kasi, binulsa. Diba? Binulsa kasi. Kasi hindi po mga class A po ang ginagamit, hindi po original po na ginagamit po ng mga items o yung mga materyales na ginagamit po sa mga proyekto na yan, kundi yun po ay mga class B lang po makabayan. Daw ha, according po sa dinakuha po ng mga informations at galing rin po yan sa mga kumakalat po na mga balita makabayan. Bakit? Marami kasing kurap sa panahon ni Digong. 'Di ba? Galit daw siya sa mga kurap makabayan. Pero merong mga kurap, marami pa. At si Digong kurap rin. Kasi napalibutan siya ng mga kurap makabayan, 'di ba? So anyways, dito po sa post ni makabayan ni Joey, ito si Joey makabayan, Joey na naman. Ay siya nga pala, di ba, gin-promise ko sa inyo na itong si Joey makabayan, nakumpirmado natin na sila talaga po ning-invade dito, umiskap po sila sa ibang lugar para po hindi sila makaharap doon po sa NBI makabayan. Di ba, sinabi ko ho yan, at talaga pong mapapatunayan natin, bakit mismo na po ang post. Mismo na po ito si Joy, ang nag-post makabayan, siya po ay nagtago doon sa bar. Meron siyang caption doon na before daw sa NBI, dapat happy na doon siya muna makabayan. So, ibig sabihin, yung paglipad nila sa ibang lugar, yun po ang kanilang purpose para ma-evade nila yung sabina ng NBI makabayan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, meron pong ebidensya si Ivan. At yung mga ebidensya na yan, galing rin po sa mga post po ng mga DDS. So sila dito mismo po ang napahamak sa kanilang sarili makabayan. Diba? Tapos sabi pa dito ni Joy, 100,000 daw ang pamasko doon sa may tabing ilog hanggang janitor. #busog-lusog. Yun daw ang event po ni PBM na kung saan nandun kami makabayan, 100,000 daw. 100,000 makabayan ang pamasko doon. Ang liit naman. Ang liit naman. Isa nga, Taliano Gold nga ang narinig, ang na-receive namin eh. Ito nga, Joy, Taliano Gold daw ito. Ang liit ng 100,000. Yan ay fake news. Hindi po bayaran ng mga vlogger na si Ivan. Ang vlogger po ng pro-admin. Hindi po bayaran po ng mga loyalista. Taos puso ho yang sumusuporta. At saka kanya-kanya po kaming gasto ang mga pamasahe namin para lang po kami makapunta doon at saka sa Malacanang para po ma-meet si PBM. Kanya-kanyang gasto ho yan. At yan po ay totoo. Wala pong ibinigay po yung Malacanang kasi nga di ba, si PBM, alam mo natin, Ilocano yan napakakuripot yung makabayan. Wala pong ibinigay po na pera si PBM. Ang ibinigay ho sa amin, meron pong isang pang decorations, merong shirt yata yun, t-shirt po ng Bagong Pilipinas. At saka ito rin po makabayan. Ito po ang binabigay sa amin. Saka meron pong yung power banks, meron pong power bank. And I'm not sure kung ano ba yung isa, yung yata yon, yung perfume makabayan. So yun lang po, wala pong pera involved dito. Hindi katulad sa mga DDS, merong pera involved. Sa mga pro-admin, sa mga nagmamahal po kay PBM, taos puso ho yan, di ba? Ang pamasahe namin, sariling bulsa ho namin yan kinuha. Hindi po galing po sa gobyerno, okay? So anyways, makabayan ko, pag-usapan natin, ito na po tungkol po sa PhilHealth. Kasi nga, di ba, si PBM, siya na po yung nagsalita makabayan tungkol ito sa PhilHealth. Saka tungkol po ito sa issue ng PhilHealth at saka sa estado po ng PhilHealth. At before tayo pupunta doon sa interview po kay PBM makabayan, baka kasi na hindi po lahat nakikita doon sa interview po kay PBM. And after that, meron tayong ipapakita po na kumakalat ngayon ng mga sabi-sabi, kumakalat ngayon ng mga informations na meron pong ginawang anomalya ang PhilHealth makabayan. Pero papakinggan muna natin po itong sinabi po ng taga-PhilHealth. For more details, let's watch this. Good afternoon, dear members of PhilHealth. In relation to the bicameral conference committees
recent decision not to provide PhilHealth with government subsidy for calendar year 2025, allow me to assure everyone that PhilHealth will continue to pay for the health benefits of all Filipinos, with or without government subsidy. It is our goal to finance the best care and benefits available. The decision of the Bicameral Conference Committee reflects its wisdom. The BICAM understands PhilHealth's capacity to continue managing the National Health Insurance Program given its surplus funds. Our financial position is strong and sufficient to sustain our operations, with a total of 281 billion in reserves and 150 billion pesos in surplus funds as of October 2024. On the other hand, our investment portfolio as of November 2024 already reached 489 billion pesos. We shall do better to provide reasons for the provision of government subsidies, which are vital to ensuring long-term improvements. We are deeply aware of the impact healthcare costs have on Filipino families, and we remain dedicated to enhancing our benefit packages and reducing out-of-pocket expenses so that every patient feels the security of their health insurance. Rest assured, all PhilHealth benefits will continue to be paid and will even improve. PhilHealth stands with every Filipino in our shared goal of achieving universal health coverage and a healthcare system that you can always trust and rely on. Together, we will overcome these challenges and continue to strengthen our commitment to your health and well-being. Okay, so yan po yan po ang statement po galing po sa taga PhilHealth Makabayan. Yan po ang side nila. 'Di ba? In-explain nila na hindi po maapektuhan po yung operation po ng PhilHealth. At yan po in-explain na ho natin sa ating yung previous vlogs na ho natin Makabayan tungkol po sa PhilHealth. Kasi nga ulitin na po natin dito, kahit wala pong subsidy po na makukuha po yung PhilHealth for the next year po na budget Makabayan, next year po na general appropriations, wala silang makuha, sila po ay zero subsidy, hindi naman po maapektuhan po ang operation po ng ng PhilHealth. At hindi rin po maapektuhan po ang benefits na makukuha po ng mga membro Makabayan or ng mga contributors. At yan po in-explain po dito ng taga PhilHealth. So nagtugma talaga ang ating in-explain sa ating previous vlogs Makabayan, dito rin po in-explain po ng taga PhilHealth. So, okay ba? So, natindihan naman natin. So, huwag magpanik agad. Marami kasi nagpanik agad Makabayan. Dahil kasi yan sa mga paninira po ng mga DDS, mga ipinapakalit na ng mga fake news, galing po sa mga DDS Makabayan. At dahil po sa mga pag-iingay ho natin, meron pong magandang nangyari Makabayan. Yes, you heard it right. Ano yan, Sir Ivan? Mamaya, ipapakita ko muna sa inyo ang explanation rin po ni PBBM at ano rin po ang kanilang plano dito po sa PhilHealth Makabayan. For more details, let's watch this. PhilHealth has a 500 billion reserve. And the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditures in the 260 billion is 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan diyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang mga treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. We are taking care of many more conditions, many more diseases. We have more dialysis patients. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas ng pataas. Pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth na bayaran niya. And the reason why is that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy with lang doon sa bank account ng PhilHealth. Hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's
That's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo. Hindi sa pagbigay ng insurance cover. Hindi yan ang problema na kulang sila sa budget kaya hindi sila nakakapag-alaga ng tao. Kulang sila sa budget kaya maliit ang bayad. Hindi yan ang problema. Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw, yung pilat 200 tao. Nag-aantay, magke-claim sila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. The problem is the processing capacity. Kaya ang naging priority, isa sa pinakamalaking priority sa PhilHealth was to continue to provide services, continue to provide insurance, is mag-digitalize na kayo. Patuloy kanila, that's where the effort is para lahat itong mga taong ito ma-process natin. Tuloy-tuloy naman, tuloy-tuloy. Tuloy pa rin ang insurance, tuloy pa rin ang bayaran ng claim. And at the same time, mabilis makuha ng tao yung kanilang insurance claim. Okay, so yan po explanation po ni PBM. So, I believe naintindihan na po natin po yung sinabi po ni PBM Kabayan na dapat na digitalization na po itong proseso ng PhilHealth para madali na po makuha ng mga beneficiaryo or ng mga membro or na contributors or ng mga pasyente ang karampatan nila pong makuha na benefits galing po dito sa PhilHealth Makabayan. Kasi diba alam mo natin na marami dito nagrereklamo na bakit daw malaki yung binabayaran nila monthly dito po sa PhilHealth pero bakit mali lang daw yung Kaltas Makabayan. Diba ganun po? Ayan po ang narinig natin at saka alam ko po na marami po na mga viewers dito nakaranas rin po niya Makabayan. Diba malaking binabayaran, malaking kaltas po sa mga sweldo natin, pero bakit maliit lang po yung ikakaltas doon po sa bill natin sa hospital Makabayan? So yan po ang plano ni PBM. In-advisean niya yung taga PhilHealth na dapat na po mag-adapt sila ng digitalization Makabayan, which I agree also. Bakit si Ivan? Para po maiwasan rin po dito yung anomalya Makabayan. Maraming anomalyang nangyayari sa PhilHealth. 2021 Makabayan. Padre po, 2020. Maraming nangyayari po na anomalya. Pero yan po ay pilit pong pinagtatakpan po ng mga DDS Makabayan. Dahil nga nakita sila ng butas dito, nakita sila ng oportunidad na pwede lang magamit na para po masisira si PBM, para po masisira po ang pamamahala po ni PBM. Kaya ito po ay kanilang pinagtatakpan. Hindi sila nag-ingay sa panahon po ni Diggo Makabayan. According po dito sa na-post po ng unofficial PBBM News, tapang at malasakit daw si Duterte. Tapos, may 15 billion pesos na nawala sa PhilHealth noong 2020 na di na niya pinansin. Di man lang umiyak ang mga DDS doon Makabayan. Diba? Kanila po yung pinagtatakpan. At saka dito rin po Makabayan, kasi according po dito sa post po ni Peebles Talaquera, kung bakit daw hindi magalaw o hindi magalaw-galaw yung 600 billion pesos na pondo dyan po sa PhilHealth Makabayan kasi yan daw ay naka-time deposit. According po yan sa post ni Peebles Talaquera. So sabi niya Makabayan, hindi magalaw yung 600 billion pesos na pondo kasi nga naka-time deposit. Tapos, ang kinukuha lang nila yung interest monthly. Kaya delay ang pagbabayad nila sa mga hospitals, tapos hindi pa lahat ng interest na makukuha nila galing sa time deposit ay gagamitin nila sa pagbabayad sa hospitals at doctors. 3% ng interest na pupunta sa bulsa ng mga taga PhilHealth Makabayan. Yung 7% pinagkakasya lang nila. Parang may pinagkopyahan tong eksena to, parang nangyari na to noong 2021 sa panahon ni Diggo Makabayan.
So, yan pong information po na kumakalat, nasabi po yan ni Pibos Makabayan, recently lang po, na kung bakit daw nagkaroon dito po ng delay ang PhilHealth sa pagbayad doon sa mga hospitals, doon rin po sa mga doctors, dahil daw ito ay naka-time deposit. So, ang 60 million pesos na interest Makabayan, kasi nga diba, interest po ang kinukuha nila. So, let's say 60 million pesos ang kinukuha nila dito monthly dahil po sa interest po, dahil po ang 600 billion pesos na pondo, yun po yung naka-time deposit. So, ang interest na po nila monthly, ang kinukuha Makabayan. So, yun na po ang pinaghati-hati lang ho nila Makabayan. Ang iba dyan, ilang porsyento dyan, nandun po sa bulsa ng ilang po na nandyan sa PhilHealth daw Makabayan. Diba? Yan ay kumalat ngayon. Tingnan nyo, naka-time deposit pala yan. At saka kung bakit delay, kasi nga yung monthly interest lang po ang kinukuha doon sa budget na naka-time deposit po na bondo ng PhilHealth, yun po ang ipinagbabayad nila doon sa hospital bills Makabayan. Kaya palaging delay kasi nga naka-time deposit ang budget, ang fund po ng PhilHealth Makabayan, which is yung 600 billion pesos. O di ba, katarantaduhan talaga eh. Buti na lang nag-ingay po ang taong bayan. Buti na lang sila po ay binigyan dito ng lesson, binigyan sila ng lesson ng taga bicameral committee, members Makabayan. Saka pati rin po dito sa mga pananaliksik po ng mga vloggers na booking itong PhilHealth. So, para po matabunan yung issue Makabayan, at saka ito po ay damage control, ano yan, Sir Ivan? Dahil po sa kanilang ginagawang kabulastugan, ito ngayon ang kanilang promise na Makabayan. Pangako ng PhilHealth, next month, may 50% across the board dagdag benefits ang mga members. So yan po ang kanilang plano ng taga PhilHealth Makabayan. Pangako ng PhilHealth, ulitin na po natin, next month meron pong 50% across the board dagdag benefits ang mga members Makabayan. Which is, yan po ay good news. Kung hindi po natin sila kinurot Makabayan, kung hindi po natin sila binuking Makabayan, hindi mangyari yan. Diba? Gunggong talaga eh. Nandyan kasi ang maraming buaya sa PhilHealth Makabayan. Kaya dapat lang talaga na sila po ay papalitan. Dapat mapapalitan sila Makabayan. Kasi nga, yung mga tao na nandyan po sa PhilHealth, panahon pa ho yan ni Digong Makabayan. Yes, you're headed right. Panahon pa ho yan ni Digong. So dapat na po sila po ay papalitan Makabayan kasi marami pong kurap. Kung corrupt man yung Duterte admin, siyempre corrupt rin po yung PhilHealth Makabayan kasi hindi pa po sila napapalitan. Dapat papalitan po yung mga staff, yung mga tao nandyan po sa PhilHealth Makabayan. Maganda po yung PhilHealth. Ang problema, ang namuno kasi sa PhilHealth Makabayan. Pero yung issue po ng PhilHealth, yan lang po ay ginamit black propaganda ng mga DDS para lang po sisiraan po ang ating gobyerno at CPP Makabayan. Diba? Like for example, siyempre may example tayo. Dito po sa post po kanina ng Inday Sara Duterte Supports Makabayan, PhilHealth is out. Out na ng PhilHealth Makabayan. Sabi pa nila, Pag-ibig and SSS is next. Asa na ang hustisya? Pinaguran mo, nilustay ng mga buaya na Makabayan. PhilHealth is out. Yan ang kanilang plano Makabayan. Yan po ang goal nila. Yan po ang kanilang goal na masira dito ang PhilHealth kasi nga yan po ay magbababounce back dito po sa gobyerno po ni PBM. Nasira ba? Hindi. Yan po ay naayos Makabayan. At yan po ay aayusin pa ng Marcos admin. PhilHealth is out, yan po ay fake news. Don't ask. Yan po ay naayos Makabayan kasi nga kinurot po ang taga PhilHealth. Okay? So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic Makabayan, isa-ito natin. Nandyan po si Daisy Tatlong Hari, hi to Soto, nandyan rin po si Romel Ordonez from Canlubang, Calamba City, hi to Melanie Enriquez, shoutout natin si Jess Lipata, Ezia Argilies, Freya Prenslo, Rap Dakasen, Jus Lipata, nandyan rin po si Jaja Lipata, Jerusalem Argilies, Carlo Pagoy, hi to Kisha Pagoy, and Carl and Venus. I-shoutout natin si Jaime Marcos, Lita Arboleda, Brother Mel, nandiyan rin po si Rales Carlinga, Yolanda Espirito, Elina Solano, and hi to Yolanda Ohashi. And also, syempre, i-greet natin si Angelita Holshanger, nandiyan rin po si Tink Abel, Raymar Tobera, Dioselene David, Prim from Lead, hi to Josephine Gallego,
I-shoutout natin si Evelyn Kitakami, Erlinda Tamura, at si Nora Makino. Nandiyan rin po si Marilo Enriquez, Ricardo Quintino, hi to Jemson, Jembo Jeriel and Regine, Abadawi Cebu, greetings from Rodolfo Radarbor of Tansa Cavite, hi to Ashen. Shoutout sa pamilya Quezon at De Los Santos na nasa Italy, greetings from Eva at Yensa. Okay, so mga kabayan ko, alam mo natin, and I'm very sure nakita nyo na po yung bagong survey rating inilabas po ng taga-Publicus Makabayan. Partida Publicus nag-release po ng bagong survey rating, trust rating dito kay Sara Duterte Makabayan. Publicus, diyan po ay pagmamaari po ni Tikia Makabayan. At alam mo natin, sa Tikia, siya po ay DDS. Tingnan nyo, ang nakuha po na trust rating ni Sara Duterte, mas lalong bumaba makabayan. Lagapak na ng palagapak ang trust rating ni Sara Duterte, pati po ang kanyang approval rating makabayan. Hindi na naka-recover. O di ba? Dito po sa post mismo po ng OBP makabayan or Office of the Vice President, Approval and Trust Ratings of Government Officials, Sara Duterte, 37% na lang po makabayan approval rating. Trust rating, 31% na lang po at yan po inilabas po ng Publicus Asia. Tingnan nyo, lalo tong nalagapak, nahagmak na at dito po talaga pong na makabayan, nahirapan na dito si Sara na makarecover. Kasi nga nakikita na po ng taong bayan at marami na pong nakikita dito sa totoong pagkatao ni Sara Duterte at kung anong karakter meron itong si Sara Duterte na hindi talaga po mapagkakatiwalaan makabayan at wala po sa kanyang pagkatao, hindi po qualified at wala po sa qualifications po ni Sara Duterte na magiging isang presidente ng ating bansa makabayan. Hindi pwede kasi delikado po ang ating bansang Pilipinas kapag si Sara Duterte ang mamuno bilang presidente makabayan. Delikado talaga. Tingnan nyo mismo na pong post po ng OBP. So, hindi po yan fake news. Hindi yan fake news DDS. Galing po yan sa Publicus. Tingnan natin makabayan, 3 months back or 4 months back ba, na dito po sa September, October, November, December, at 3 months back makabayan, ang trust rating pa ho dyan ni Sara Duterte, 61%. Tingnan nyo, trust rating ni Sara Duterte, 61% ba kabayan? 61%, ang taas po inilundag. Ngayon, ang kanyang trust rating, 31% na lang po makabayan. Di ba talagang pababa na ng pababa? Dahil po doon sa asta ni Sara Duterte. Lalo na, doon po sa kanyang meron siyang ginawang hindi maganda dito sa First Family Makabayan na kung saan pinagbantaan niya at meron siyang hinire daw na assassins para daw titigiin itong First Family, sila si PBBM, si Felisa, kapag daw siya daw ay ililigpit makabayan, di ba? Dahil doon talaga hindi maganda 'yon at malaki po yung epekto sa pagkatao ni Sara Duterte. Ang mga nauto lang po dito makabayan, siyempre yung mga oto-oto, mga gunggong, mga bobo na mga followers nila ng DDS kasi hindi naman sila marunong po tumingin sa ibang anggulo, ibang side makabayan. Nakafocus lang kasi sila doon sa goal po na mga ginagawa po ng mga influencers nila ng mga DDS makabayan. Diba? Tas kapag sasabihin, kapag titirahin dito, kapag sila po sasagutin makabayan, papabiktim ka agad, pa-feeling victim ka agad, at saka magpa-playing victim ka agad ang mga DDS. Lalo na ito pong si Sara Duterte makabayan. Pero ito pong ginagawa po na pa-victim ni Sara Duterte, hindi na po umipekto. At nahirapan na po makarecover itong si Sara Duterte makabayan. Diba? Nakakatawa naman. Tas ang sabi pa dito makabayan, ito pong naglayas, ito pong nagtago doon sa Japan at hanggang ngayon hindi pa rin po umuwi kasi iniiwasan nila yung sabina ng NBI. Sino yan, Sir Ivan? Ito pong si Princess Maui. Diba? Sabi niya makabayan, ito po ang ating ebidensya na nandun pa rin po siya sa Japan makabayan. Hindi pa rin po umuwi. Bakit? Siya po ay nagpanik. Siya po ay tatakot. Pero patuloy pa rin pong sa paninira makabayan. So sabi dito ni Princess Maui, this is 2 days ago, ngayong kumikilos na ang 90% ng mga kababayan nating Muslim. Kabahan ka na, Marcos Jr. That is 2 days makabayan. Sabi niya, kumikilos na daw
90% na mga kababayan natin mga Muslim, 90% na mga Muslim mga kababayan. Tas alam ho natin, yung 2 days ago, meron pong nangyaring rally mga kababayan, tipon-tipon na mga Muslim, di ba yung Muslim Alliance yata, yun ang mistaken. At sila po sinamahan po ni Ka-Eric mga kababayan. Nagtipon-tipon daw yung mga Muslim para protektahan si Sara Duterte at para rin po matatanggal sa pwesto si PBM. 90% ba yan? Yan ba ang 90% na makahabayan? Binangaw nga eh. Hindi lang ang nilangaw, binangaw makahabayan ang kanilang rally. Tapos ngayon sasabihin po ni Princess Maui, 90% my ass. Hey, mas marami pa po mga Muslim community na sumama doon sa rally doon po sa isinagawa pong rally po ng mga lulista makabayan sa People Power Monument. Mas marami pa ho yun versus dito sa nangyari 2 days ago na grupo daw ng mga Muslim, sinamahan sila ni Ka-Eric na mag-rally to protect Sara Duterte at para po pababain po sa pwesto si PBM. 90% ba yan? According po sa Muslim na nagsabi at saka nagsalita doon sa statement niya doon sa People Power Monument makabayan, diba sabi niya, marami po mga Muslim sumuporta po kay PBM. Yung mga pinagsasabi dito ng mga DDS na marami din na mga Muslim ang sumuporta dito sa mga Duterte, yan po ay fake news. Kasi sabi po ng mga Muslim, talaga pong sinusuportahan nila ang ating gobyerno kasi nga according po sa Muslim kababayan na kung sino mang nakaupo bilang presidente po sa bansa natin, dapat susuportahan natin. According po ng taga-Muslim na kung magtagumpay ang ating gobyerno, matagumpay po ang ating presidente, tagumpay po nating lahat yung makabayan at tama talaga po ang sinabi po ng Muslim na yon. Diba? So, ibig sabihin, marami pong Muslim makabayan na makababayan natin, mga minamahal natin na mga Muslim na sumuporta at mahal po kay PBM. At yan po ay dapat nating gawin. Pero ang ginagawa dito ng mga DDS makabayan, sila na nga ay hindi nakakatulong sa ating bansa. Pabigat pa, dumagdag pa sa problema sa bansa natin makabayan. Correct ba, I'm wrong? Diba, DDS, hindi kayo nakakatulong, kundi kayo po ay dumagdag po sa problema ng bansa natin. Dapat nga sa inyo, doon na po kayo manirahan sa China. Kasi nga sinusuportahan ninyo ng mga politiko, yun po kasi ang mga pro-China. At ang kanilang presidente, yun nandun po sa impyerno makabayan. So dapat sa kanila, nandun po sa China at wala po sa Pilipinas. Kasi sila po ay salot sa Pilipinas makabayan. Diba? Gonggong talaga eh. At saka dapat nga manawagan tayo dito po kay Princess Maui na sana siya po ay umuwi at harapin niya yung sampina, yung mga questioning ng taga-NBI sa kanila makabayan. Huwag magsibatan, puro kayo magonggong eh. Puro pala kayo mga takot eh. Puro lang kayo mga ngaw-ngaw dyan, puro lang paninira dyan sa inyong mga vlogs. Pero kapag bibigyan ako kayo, papadalahan na po kayo ng sampina ng NBI, para kayo yung mga umang makabayan, yung parang mga agukoy, parang yung crab na kapag mayroon pong ihagis sa gitna, magsilayasan kagad lahat ng makabayan. Para sila mga crab dito na nagsisilayasan, di ba? Magugong talaga eh. Tapos ngayon, ipapakita ko sa inyo makabayan. Ito rin pong sinabi, ito rin pong post, alam nyo, ito'y talagang napaka-tarantado, yun ang post ito makabayan. Ito po tungkol po sa PhilHealth. Kasi meron pong nag-post ng tarpaulin makabayan, napakalaki pa. Nandyan po yung nai-apelyado po ni Romualdez, kay Escudero, kay Pudaw, sa PhilHealth, damang-dama ang nakawanda makabayan. Sure ba sila na nagnakaw ng pondo ng PhilHealth si Romualdez? Sure ba sila na nagnakaw po ng pondo ng PhilHealth itong si Escudero at saka itong si Grace po makabayan? Kapag wala silang ebidensya, dapat talaga kung sino man ang nag-post sa makabayan ng tarpaulin na yan, dapat talaga kasuhan po ng gobyerno natin. Kasi hindi po maganda ang kanilang ginagawa makabayan. At marami dito silang mauto po ng mga tao na kung saan maniniwala pa sa kanila kasi nga nakapost po sa tarpaulin makabayan. Yan ang ginagawa ng mga DDS. Ang gusto nila, makuha nila yung simpatya po ng ibang tao. Gusto nila makuha po nila ang suporta ng ibang tao kasi alam nila
na may miligro na dito itong si Sara Duterte. At marami na pong mga taong nananawagan na dapat nang i-impeach si Sara Duterte, mga kababayan. Kaya sila po ay nagpanik. Kaya mga post nila sa mga kadaanan, dyan po sa mga tarpaulin nila, sa mga vlogs nila, puro lang po paninira. Kasi alam nila, marami na ngayong nagbaklasan na mga membro nila, lumipat na po dito sa mga sa kabilang side, sumuporta na po sa gobyerno natin, mga kababayan. Kasi nga, unti-unti na dito pong nalalaman ng taong bayan ang mga pinagagawa po ng mga Duterte at ng mga Duterte Alipuris, mga kababayan. Diba? Kaya nga, ganyan na po ang mga banat nila ngayon, puro na mo paninira. Kasi alam nila, kumukunti at saka mas pakunti na silang pakunti po ngayon, mga kababayan. Paano nila mapabatanggal po sa pwesto si PBM kung kukunti na lang po dito ang kanilang mga membro, mga kababayan? Mas lalong kumunti. And also, papakita ko po sa inyo. Ito pong sinabi po ni Senator Amy Marcos, mga kababayan. Kasi nga, si Senator Amy Marcos, siya po ay nagmamakaawa kay PBM. For more details, let's watch this. Abot-abot ang panawagan ni Presidential Sister Senator Amy Marcos sa kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na pakialaman ang umano'y hinokus-pokus na 2025 National Expenditures Budget na isinumite sa kanya ng Bicameral Conference Committee. Partikular aniya sa hindi masikmura ng senadora ay ang tinapyas na 50 billion pesos fund para sa 4P sa taong 2025 na nangangahulugang zero budget o walang matatanggap na regular na ayuda ang higit sa 4 na milyong Pilipino na benepisyaryo ng nasabing programa. Kasabay ng tila patutsada nito sa umano'y ilang mga tao na tila umano sinusuway na ang Pangulo. Balita ko, kasi yun naman ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinanggal sa 4Ps program. Ibig sabihin, 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertipikado. Talagang totoong poorest of the poor. Walang matatanggap. Walang tulong sa pagkain, sa pag-aaral na anak, sa gamot, at sa anumang pangangailangan. Zero sila. Nananawagan ako sa aking kapatid, ng ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga, at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng tao. Okay, so yan po pinakinggan po ni PBM, mga kababayan. Pinakinggan po yung panawagan ni Senator Amy Marcos tungkol dito po sa i-postpone daw, hindi daw itutuloy yung pagpirma dito sa General Appropriations po budget po for 2025, mga kababayan. Kasi nga marami daw mga anomalyang nangyari tungkol sa budget for the next year. Di ba nanawagan dito si Senator Amy Marcos, siya po ay nagmamakaawa, mga kababayan. Marunong pala siyang nagmamakaawa. Marunong pala siyang mamakaawa, mga kababayan. Pero bakit hindi niya ipinagtatanggol si PBM kapag si PBM na po dito ang inatake po ng kanyang mga kalyado, mga kababayan? Kalyado po ni Senator Amy Marcos, ang mga DDS. At saka mga ginagawa dito ng mga Alipuris po ni Sara Duterte and also sa mga pinagagawa rin po dito ni Sara Duterte, mga kababayan. Bakit hindi siya nagmakaawa sa mga DDS? Bakit hindi siya nagmamakaawa kay Sara Duterte na hindi na titirahin si PBM at hindi na sisiraan si PBM? Nagmamakaawa ba siya? Di ba? Marunong naman pala magmamakaawa, mga kababayan eh. Di ba? Ganun pala si Senator Amy Marcos, marunong pala magmamakaawa. Sana gawin rin po niya sa side po ni PBM versus sa mga Duterte. Pero napakabait po ng ating presidente, mga kababayan. Napakabait po ni PBM. At siya po ay pinakinggan po ni PBM. Ang desisyon po ng Malacanang, mga kababayan, meron po inilabas po na statement ang Office of the Executive Secretary. Sabi dito, the scheduled signing of the General Appropriations Act on December 20 will not push through to allow more time for a rigorous and exhaustive review of a measure that will determine the course of the nation for the next year. The ongoing assessment is being led by the President himself.
So si PBBM na po dito po ang titingin mga kababayan in consultation with the heads of major departments. While we cannot yet announce the date of the signing, we can now confirm that certain items and provisions of the national budget bill will be voted in the interest of public welfare to conform with the fiscal program and in compliance with laws. Diba? So tingnan nyo, pinakinggan po ni PBBM ang panawagan po ni Senator Amy Marcos. Sana, party po ni Senator Amy Marcos, ipagtatanggol rin po sana niya itong si PBBM against ito po sa mga ipinapakala po ng mga fake news ng kabilang kampo sa side po ng mga DDS makabayan. Diba? Napaka-easy na naman yan, pero hindi kasi kayang gawin po ni Senator Amy Marcos Bagabayan kasi siya po ay nagbabaka sakali na marami siyang makuhang boto dito sa mga DDS. Pero marami po mga DDS at saka majority po ng mga DDS hindi po susuportahan itong si Senator Amy Marcos. Kaya hanggang ngayon siya po ay naghang makabayan. Kasi nga umayaw na rin po sa kanya ang mga loyalista, pati po yung mga Marcos supporter, pati po yung mga pro-admin vlogger, umayaw na rin po dito kay Senator Amy Marcos makabayan. O diba? So maaga pa. May time pa po, may chance pa po itong si Senator Amy Marcos na ayusin niya ang kanyang desisyon makabayan. Correct if I'm wrong, may chance pa po. May chance pa itong si Senator Amy Marcos. Sana siya po ay tumino. Sana po ay hindi siya makinig dito sa advice po ni Direk Daryl Yap. Sa advice po dito ng kabilang kampo, sa advice po dito nila ni Sasot, nila ni Joy, at saka marami pang iba makabayan. Diba? So, before tayo mag-jump po sa ating next topic, i-share muna natin. Nandyan po si Percy Shalana, si Romel Cruz, nandyan po si Elsa Sabuco, Hieronimo Singgian, i-shoutout natin si Nati Lapitan, nandyan po si Nesty Mar Laksaw Maniklang, to Milagros Vanes, nandyan po si Elsa Hoffman, William Steven Verdugo, Alicia Leak, to Dimple Rain S. Revines, to Aida Sinsuat, nandyan po si Ruben Basinga Salindong, Ima Valdez, Emerald Jiminay, Myrna Borromeo, JRN, nandiyan po si Apple Nash, Gaisilda Langbat, Ivy Alfonso, Brian Baltasar, isyatat natin si James Bunhok, Marina Coloma, to Nida Grace Dingkong, Annabel Hoson, and to Mel Barilia. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Jam Magno. For more details, let's watch this. Kakamali ko lang, and people kept tagging me dito sa PhilHealth issue, which again started yesterday. Nagulat ako na biglang may nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi nyo ata alam ang totoo. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi nyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Ang budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. Bakit naman bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila? Ulitin ko ha, hindi kawawa ang PhilHealth dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo. Sa hindi po nakakaalam, ang PhilHealth po ay hindi po siya nag-spend according sa agency, kundi nag-underspend po siya. Kaya nga po, hindi kayo masaya sa serbisyo na binibigay ng PhilHealth po sa inyo. Kasalanan po ito ng PhilHealth, hindi po ng gobyerno in general. Ang PhilHealth po ay question, bakit sa dami-dami ng pera nila, 'di ba? Ang laki pa rin ng contribution at hindi pa rin nagbabago ang pagkaltas at sistema ng pagkaltas sa mga nangangailangan dito. Bago rin po kayong magalit, sana po isipin din po ninyo na ang medical assistance po sa mga bills ninyo sa ospital, hindi lamang po PhilHealth ang makakatulong. Meron po tayong mai-program ng DOH at of course the medical assistance galing po yan sa DSWD. Hindi rin po totoo na ang tinanggal na subsidy mula sa PhilHealth ay nilipat po sa ibang ayuda programs. Fake news po yan. Hindi po yan totoo. Hindi rin po totoo na magsasarado ang PhilHealth na kakawawain ang sambayanang Pilipino. Hindi po yan totoo. Ang gusto lamang po ng kamera, kasama po ang Senado, ay ayusin po ng PhilHealth ang sistema po nila.
Question po ang PhilHealth, bakit po ang taas pa rin ng kanilang mga contribution na hinihingi mula sa pangkaraniwang mga tao at hindi po nag-iiba yung pagkakaltas. Kasi di ba nagre-reklamo kayo na ito po yung sakit namin, ito lang po yung kinaltas. Kasalanan po ito at dapat po itong sagutin ng PhilHealth. Again, nadadamay na naman ang tingog, nabiblame na naman ang mga walang alam, at syempre, nauuna kasi kayo sa takot kahit hindi nyo naman inalam yung sitwasyon. Uulitin ko, ang PhilHealth po ay hindi ho kawawa. Ang atin pong premier insurance provider po sa Pilipinas, which is PhilHealth, may 600 billion po. Kaya po napag-isipan ng bicameral committee na hindi sila bigyan ng additional subsidy. Pero, hindi rin totoong wala silang matatanggap dahil inallocate pa rin ang kanilang operational expenses. May matatanggap pa rin sila to operate the agency in general. Alright? Kasi ang budget naman po na galing sa PhilHealth ay galing din naman ho yan sa mga contributions na kinakaltas po sa atin. So, it doesn't mean, again, na magsasarado ang PhilHealth, na magko-contribute ka tapos wala na itong mapupuntahan. Pag wala na itong mapupuntahan at hindi epektibo ang serbisyo, ang PhilHealth po ang kailangang managot. Hindi po ang ibang tao. Question pa nga ang hindi paggamit ng PhilHealth sa pondo nila ng mismong si Senator Bongo. Tinanong niya kung bakit ganito ang nangyayari at hindi nila ginagastos kahit alam naman nila na meron ito. Ang hindi paggastos ng pondo ng PhilHealth ay yun ang nangangahulugan kung bakit hindi pa rin bumababa kahit may batas na ang contributions ng mga tao sa PhilHealth. Hindi rin po nagbabago ang pagkakaltas, depende sa sakit po ninyo pagpasok nyo sa ospital dahil hindi rin ito binago ng PhilHealth at PhilHealth lang po ang pwedeng magbago nito dahil sila naman po ang insurance provider. Kaya sa lahat po ng mga tao na nagkukomentado sa Facebook ko, nagme-message at napunta na naman sa amin ang blame at sinabi na naman na tinanggal namin ang pondo, hindi ho. Dahil hindi naman ho pondo o budget ang tinanggal kundi subsidy. Hindi po talaga mauubusan ng budget ang PhilHealth dahil kinakaltasan pa rin naman tayong lahat. Kasama ako. Kasi kahit man volunteer ako, I still pay yung kailangan kong bayaran to keep my PhilHealth alive kasi may beneficiary ako, which is Tony. Kaya sana bago kayo magkomentado, kalma. Intindihin muna ang proseso ng gobyerno. Di porket may away, lahat na lang i-associate doon. Masisistress ka na wala namang rason. Hindi kinakawawa ang PhilHealth. In fact, dapat kayo nga ang nagsasabi sa PhilHealth na gastusin na nila ang 600 billion nila na pondo para mapababa ang kontribusyon ng pangkaraniwang tao at marami silang matulungan at yung reimbursements ay magiging mas mabilis para mas epektibo din ang serbisyo nila sa iba't ibang nangangailangan dito. At sa mga nagsasabi na kawawa ang PhilHealth at pag nawala ang PhilHealth wala na, hindi rin ito totoo dahil again, uulitin ko, may DOH pa po na MAIP at meron pa rin pong financial assistance na makukuha po natin sa DSWD. Kaya nga ba lagi kong sinasabi na pag kayo inuunan nyo yung galit nyo instead of intindihin nyo ang mga bagay-bagay, di sana hindi kayo na-stress kasi wala rin namang humpay ang stress nyo kung dapat ang sinasabi nyo ay dapat talaga tanggalan ng subsidy dahil may pondo sila. May 600 billion sila. So anong gagawin sa 600 billion na yan? Ipagde-decorate sa opisina nila? Kaya dapat ang ginagawa natin, we are calling on to PhilHealth to properly manage their funds, to be able to babaan ang mga contributions. Which is, may law na naipasa nito na 3.25% starting 2025, ibababa doon sa premiums na binabayad ng pangkaraniwang tao. Kasi uulitin ko, hindi naman ho ayuda program ang PhilHealth. Ito po ay isang insurance provider and the premier insurance provider of our country. Kaya ulit, nagsasabi, ma'am, na-hospital po ako, ito lang po yung kaltas. Yan yun. Kaya kailangan nilang gastusin. Okay? Yung 600 billion nila, di ba, dinimonize nyo din ulit ang pagbalik nila ng pera
na hindi nila nagastos, di ba? Ibabalik dapat sa National Treasury, ginawa nyo rin ng issue. Siyempre, ibabalik talaga dapat yan sa National Treasury ang pondo na hindi mo ginagamit. Eh, di ba galit na galit kayo sa corrupt? Tapos ngayon, ang pagbalik ngayon sa gobyerno, galit na galit pa rin kayo? Pick a struggle, B. Kaya ako sa mga galit sa akin, sa mga nangaaway, sa mga nagsasabi na kami na naman ang kumuha ng pondo, hindi ho. Hindi ho. Kasi wala naman hong transfer of funds. Wala naman pong kinuha dito at nilagay dito. That is not true. Yan lang po ang gusto nilang sabihin para mag-fit ulit sa narrative nila. Tulad lang din yan sa paninira nila sa memorandum between Tingog, DBP, and PhilHealth. Kaya ang weird, no? Galit na galit kayo na kunwari, kinakawawa ang PhilHealth, pero paano na lang nga yung 600 billion? Uulit-ulitin ko talaga to at pag-uusapan ko talaga to at mahinahon talaga ako dahil ito naman yung totoo. Magalit kayo, mag-worry kayo kung totoo talagang tinanggalan at hindi na talaga magfa-function, kaso they are just being encouraged to fix their system. They are being investigated dahil despite how much they have, they still choose to charge premium. They are hoarding money. The government is losing money because of inflation dahil hindi nila ginagamit ang pondo nila. Kaya sana maliwanag ito because I am explaining it as slowly as possible and in Tagalog para mas marami ang mas makakaintindi. Kaya again, hindi kinakawawa ang PhilHealth. Hindi ito magsasara. Hindi rin totoo na tinanggalan ito ng buong buo dahil binigyan pa rin sila ng pang-operational expenses nila. At ang pondo naman nila ay galing naman sa ating mga kontribusyon na hindi rin hihinto. Ang kailangan lamang dito ay ayusin ng PhilHealth ang kanilang sistema sa loob para mas maganda ang kanilang paninerbisyo sa pangkaraniwang Pilipino. Nagkakaintindihan ho ba tayo? Uminom ng tubig at makinig ulit sa video na ito. Rinse and repeat. Ingat! Mwah! Okay, so kasama rin po natin si Bong Yu. Nandiyan po si Ma Victoria Vasquez, Jaime Ignacio, Boboy Elmido Cosensalogyo, hi to Judith Dumas Panya. Nandiyan po si Mercy Calatrava, Evelyn Garcia, hi to Nida Ichhaka, Janet Narvaez, Jenky Arellano, and hi to Gorgunya Angala. Okay, so mga kababayan ko, yan po din manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa langit, ipinagdarasal ko po ngayong araw ang aking pamilya. Sana po ay madalas na lumapit sa iyo ang aking pamilya upang sambahin ka at mapapalapit sa iyo. Naway sundin po namin ang iyong mga turo at luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay. Naway huwag mo pong hayaang sakupin ng takot at kalungkutan ang aming mga puso kapag dumating ang mga problema at karamdaman sa aking pamilya. Sa halip po, bigyan mo po kami ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga ito. O Panginoon, bantayan mo po ang aking pamilya, pangunahan ang kanilang buhay at samahan sila. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some